Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Itong magdamag nga ay nanalasa at humagupit. Ito pong Bagyong Leon, dyan po sa area ng Batanes. Hindi na po yan naglandfall pero dumaan po yan ng napakalapit dito sa gilid ng Batanes. Sa kasalukuyan, yan po ay nandito na sa itaas ng Batanes at malapit na rin o papunta na po dyan sa general area ng southeastern section ng Taiwan. So narito po ang real-time radar image na nagmula sa Central Weather Administration ng Taiwan. Pinapakita dito yung eksaktong lokasyon. Ito pong Bagyong Leon. Sa kasalukuyan niya, yan po ay nandito sa mga katubigan sa pagitan ng Taiwan at ng area ng Batanes. Pinapakita rin dito yung kanyang lawak ng kaulapan at kung nasaan yung kanyang malalakas na bugso ng mga pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Kung mapapansin nyo, sumasabit pa rin po yan dito sa area ng extreme northern Luzon, lalong-lalo na dyan sa general area ng Batanes. Nagsisimula na po itong kumilos palayo sa ating bansa, pa-northwest sa direksyon nga ng Taiwan sa bilis na 20 kilometers per hour. Napanatilin to ang kanyang super typhoon category na may lakas na hangin nga na umabot sa halos 195 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna or sentro at minsan may mga pagbugso yang umabot sa halos 240 kilometers per hour. Ito po ay may lawak pa rin na umabot sa halos 1,200 kilometers na kabuuang diametro. Kaya kahit unti-unti na pong lumalayo sa ating bansa, sumasabit pa rin po yung kanyang panglabas na kaulapan at kabuuang sirkulasyon sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. So narito po muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Leon ngayong umaga. Pinapakita nga dito na nandito na po sa itaas na bahagi ng Batanes, ito pong Bagyong Leon at patungo na dito sa area ng Taiwan. Maaring ngayong hapon or tanghali, yan po ay maaring maglandfall na or tumama sa lupa dyan po sa general area ng southeastern section ng Taiwan. Posible po yung humina after maglandfall sa Taiwan at maaring bukas, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, sumasabit pa rin po itong ating color red. Yan po yung ating at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Samantalang ito namang kulay dilaw ay umaabot din o nag-extend pa dito sa malaking bahagi ng northern Luzon. Maliban dyan, meron pa rin po yung southwesterly wind flow o inflow ng hangin na patungo sa mismong gitna ng Bagyong Leon na nakaka-apekto sa ibabang bahagi o sa malaking bahagi ng ating bansa. Although paakyat na ito pong Bagyong Leon, sumasabit pa rin po yung kanyang inner circulation at panglabas na kaulapan dito po sa mga areas ng Batanes, kasama na po dyan ng Cagayan, maging dito sa Babuyan Group of Islands, kasama na rin po dyan ng Ilocos Norte at Apayao. Dahil po dyan, asahan pa rin po natin na magpapatuloy yung masungit na panahon, may mga malalakas na posibleng pagulan at may kasama rin pong malalakas na bugso ng hangin. Samantalang ito namang trough o extension, ito pong Super Typhoon Leon ay nagdadala naman ng mga pagulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dito po sa general area ng Ilocos Sur. Kasama na po dyan ang La Union, ang natitirang bahagi ng Cagayan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na rin po dyan ang general area ng Aurora. Dito naman sa Metro Manila, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Luzon, maging dito sa area ng Western Visayas, kasama na po dyan ang area ng Panay at Negros. Patuloy po tayong makakaranas ng mas maulap na panahon at posible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan or kung minsan meron din po yung thunderstorms. Maliban dyan, nakakaranas din po tayo ng mga breezy hanggang gusty o pabugso-bugsong hangin. Dulot naman ng ating tinatawag na southwesterly wind flow na hinihila nito pong Super Typhoon Leon. Relatively, mas maaliwalas naman na yung ating panahon dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa. Yan po ang natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kung may mga pag-ulan po tayo dyan, posibleng isolated o localized na pag-ulan na lamang po yan ng mga kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Dahil nga, papaakyat na. Ito pong Bagyong Leon, umakyat na rin po yung ating axis ng southwesterly wind flow. Para naman sa pagtaya ng mga posibleng pag-ulan na maaaring idulot nito pong Bagyong Leon, ng kanyang trough at ng ating southwesterly wind flow, ayon sa Pag-asa, meron pa rin tayong inaasang intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan dyan po sa general area ng Batanes dahil nga nandyan pa yan sa inner circulation. Ito pong Bagyong Leon. Samantalang posible naman po yung ating heavy hanggang intense rains dito po sa Babuyan Group of Islands, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro at Calamian Group of Islands. Ayon sa Pag-asa, meron din po tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama na po dyan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at area ng Bataan. Para naman sa southwesterly wind flow na hinihila o pinapalakas nitong Super Typhoon Leon, ayon sa Pag-asa, meron pa rin tayong mga posibleng pabugso-bugsong hangin dito po sa malaking bahagi ng Cordillera. Kasama na po dyan ang mga areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging dyan po sa area ng Bataan. Meron din po tayong mga pabugso-bugsong hangin aasahan dito po sa general area ng Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Bicol Region, hilagang bahagi ng Samar, maging dito sa malaking bahagi nga ng Western Visayas.
Kasabay po ng unti-unting pag-akyat pa nito pong Bagyong Leon, makakaasa po tayo na unti-unti ring mababawasan po ang epekto nito. Magsisimula po yan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa hanggang sa tuluyang makalayo, ito pong Super Typhoon Leon. Pero sa kasalukuyan, doble ingat at maging alerto pa rin po tayo dahil sumasabit pa rin po yung kanyang inner circulation at delikado pa rin po yan para dito sa area ng extreme northern Luzon. Maliban dyan, mag-ingat pa rin tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan at mga posibleng malalakas na bugso ng hangin dulot naman ng ating southwesterly wind flow na nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.